officials na nasasangkot sa katiwalian, hindi natin may deny yun. Pero bilang kapwa SK, may obligasyon tayo na panagutan at tiwala ng kabataan, tama ba? Pero para sa akin, hindi solusyon ang i-abolish ang buong SK system dahil sa pagkakamali ng iilan. Kung susuriin natin ang SK, isang mahalagang mekanismo ng youth participation at syempre political socialization. Dito natututo ang kabataan ng leadership, governance at civic engagement. Yung naiisip ng ating DLG secretary na and the other, yung mga ibang tao na ito yung pinagmumulan ng corruption bata pa lang, why not i-reverse natin dahil ang talagang ng SK is to promote the good governance, civic engagement. Kung alisin natin ito, mawawala rin ng isang institutional space para sa boses ng kabataan sa pamahalaan. Uulitin ko po, sabi nga na Dr. Serizal noon, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At naniniwala po ako na hanggang ngayon, yan po. So, ano ba dapat nating tutukan? Dapat tutukan po natin siguro, nakikita ko po sa institutions po natin, reform, hindi po solution yung abolition. So, kailangan palakasin pa, mas higpitan pa yung transparency, accountability mechanisms. Kung meron pong may nananagot, yan, tama po yan, may nananagot na. Pero ilan po lagi ang nananagot kasi. So, capacity, trainings, proper trainings, sa totoo lang po, konting trainings lang po yung nakukuha namin. Also, with the budget, isa rin po yan sa pinag-aaralan ko po capacity building ng SK officials, also mahigpit na monitoring at auditing systems tulad ng COA and different institutions. So ayun po, naniniwala ko na yung tamang tugon sa katiwalian ay pananagutin ang may sala, hindi ang buwagin ang buong institusyon na nagsisilbi sa milyong-milyong kabataan dito sa ating bansang Pilipinas. Yes. And Councilor Ayay, binanggit mo nga yung pondo para dito sa SK na malit lamang ito kumpara sa ibinibigay. So paano ba natin napagkakasya yan at ano po ba yung mga kinaukulan ng mga proyekto, lalong-lalo na laging sinasabi, ito gasgas na sinasabi, paligan lamang, pa-basketball, volleyball, na doon lamang nakatutok ang kabataan na kapag mga ganitong walang klase sa eskwelahan, Councilor. Yes po, di sangguniang kabataan ay ang tawag dito, supposed to be, we have the 10 centers of youth participation na binabudgetan. So hindi lang po sports. So karamihan po kasi nung nagsimula po tayo ng SK, yan din po yung nagiging problema natin. So marami tayong gustong planong magpa-seminar, magpa-tree planting. Yes. May mga magandang proyekto, programa. Ang unang challenge, pag tinatanong ko kung anong unang challenge mo ng mga sangguniang kabataan, ay kung paano participate yung mga kabataan. So, gaano man kaganda, kakongkreto ang programa, plataforma sa proyekto mo sa sangguniang kabataan, kung wala naman pong pupunta or may kilahok or hindi po gusto, ayun, magiging unsuccessful po. Pero tawag dito, magandang tanong po yan, yung tanong niyo po. To be honest, totoo naman po na limitado ang pondo ng SK, lalo na sa barangay level, lalo na po dito sa probinsya. Dito po sa Makati, million, 10 million, nabalitaan ko po, 10 million. Pero dito po sa amin, highest na po yung 1 million. Pero unang ginagawa natin ay also dapat how we budget. Maliit nga po yung budget po namin, pero we can maximize it by partnering also from the NGOs dahil hindi sapat ang budget. Nakipag-collaborate din po kami sa LGUs, private partners at iba't ibang mga organization, youth organization. So ganitong paraan, napapalawak namin yung reach ng programa. Kung hindi kalakihan ng pondo, sa totoo lang maraming malalaking proyekto ay napapatupad hindi dahil sa laki ng budget, kundi dahil sa lakas ng koordinasyon at network. So, ayun po, hindi lang kami nakatutok sa liga, kasi, pero ang problema po kasi, kaya po nagsiset, ito po based on the research and academic na rin po, na nagsisettle po sila sa liga dahil yun po yung gusto
nung karamihan ng kabataan sa kanila. At yun ang sinusuportahan talaga nila. So like here in our province, paliga, kung di ka magpapaliga, sabihin nila laos ka na. So ganun. So doon kasi nakikita yung pagiging active ng ano. So yung iba kasi hindi napapansin yung mga ibang programa, hindi po sumasama. So dahil doon nagsisettle na sila sa sports.